Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support government and PNP save cities from lower crimes. Curbing low level offenses key to safer city success according to PNP. So at saka yung ating araw ng kagitingan 2026 yan. Ang PNP ay nagsasagawa ng hakbangin upang patigilin ang mga maliliit na krimen sa mga syudad upang maging safe ito. Yan. Sa Metro Manila, sinasagawa na nila yan na inuhuli nila yung mga pangkaraniwang krimen, yung pang-ordinances, kagaya ng halimbawa nagiinuman, yung mga curfew, yan ganyan, mga nagsoyosi, nakahubad, yan. At maging yung mga minor ay kasamang huliin nila para madisiplina sila sa syudad, yung mga ganitong klase ng mga violation of the ordinances or violation of the law from the ordinances sa mga cities para maging safe yung syudad na may mga ganito sa lansangan o sa kalsada na naglipa na yung ating mga kabataan o sino mga bata hanggang sa matanda na gumagawa ng ganitong mga violation of ordinances o mga law. Yeah. Ayon sa ating PNP ay nais nilang maging safe ang bawat kalsada at syudad para sa lahat laban sa mga krimen mula maliliit kagaya ng curfew at mga nagiinuman, walang damit, smoking at maging minor ay huli. Ang mga paglabag na ito ay mga ordinances ng mga syudad, etc. etc. Sa mga nahuli ay pinalaya yung iba, warning, at ang iba naman ay fined at kinakasuhan naman tuluyan yung iba. So yun. Yung iba winawarningan, yung iba pinapainan, yung iba ay kinakasuhan. So mayroon parang parang nahuli ka ng sasakyan, tinitikitan daw yata nila na parang ganun. Na may ticket. Napanood ko sa TV, may ticket eh. Hindi ko masyadong nabasa yung information sa balita sa mga social media. Regarding dun sa pag-fine, parang may ticket silang pinapakita. Tinitikitan nila yung ano ba, nahuli ka nakahubad, may ticket o yung mga cardio, mga ganun, parang ganun siguro. O yung iba ka siguro pag cardio, bitbit ka, dala ka doon sa kanilang maring kung saan ka i-confine, halimbawa, o saan ka i-pukulong, o holding area nila, pero sila parang holding area, kagaya ng pandemic noon, ganun ang ginagawa. So itong mga ginagawa nila ito, noong pa rin yan nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga ginagawa nila na yan. Diba nung panahon ni Pangulong Duterte may ganyan na yan na pinagtutupad. Tsaka yan naman ay pinaigting na lang siguro nila ngayon yan, pero ganyan naman talaga sa Metro Manila, may curfew, bawal naman talaga uminom sa lansangan sa Metro Manila, pinagbabawal talaga yun. Hindi lang pinaiigting, so ngayon siguro yan, pinaigting nila yung mga ordinances na yan, so yun. Ang daming nadidisiplina ngayon. So, ngayon ang The Critics Promotion at People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang matawa. Sa isyong ito, ng support government and PNP safe cities from lower crimes, curbing low-level offenses key to safer cities success, PNP. So, at araw ng kagitingan. So, ngayon ay nakikisa tayo sa pagsuporta sa ating pamahalaan mula PNP at ating hinikayat ang publiko na makisa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas o ordinansa mula syudad at maging lokal na pamahalaan sa lahat ng antas. So, sana suportahan natin itong nais na ito ng ating Pangulong Marcos, ng ating PNP, ng ating DILG. Suportahan natin ito para sa discipline natin mula doon sa sundin natin itong patakaran na ito. Sundin natin yung mga ordinances na yan para madisiplina tayo sa ating mga sarili para hindi nga naman mag-cause ito ng trouble, mag-cause ng iba't ibang mga problema sa lansangan sa mga inosente. At maging yung mga, halimbawa, nagiinuman kayo mag-away, maka-apekto kayo ng mga nagdaraan o mga sino mang maaari yung kurso na dahin o maaari yung gawan.
o makapekto kayo, etc. Mga iba, halimbawa iba't ibang mga kagaya ng curfew, maglipa ng mga bata, dapat nandun kayo sa bahay, nag-aaral, pero yun, nasa lansangan, natutrouble, yan, mga ganyan, mga ganggang na ganyan. Iwasan yung mga ganun. So, sumunod din sa pamahalaan para mayroon tayong discipline. Para, halimbawa, pagdating ng alas 10 yung mga kabataan, uwi na muna. Hindi na tawagin pa kayo ng mga magulang, di ba? At maging sa probinsya, local, in province, sa cities, ay maging provinces, ay makisa rin sa sana o maging palawakin niya ng ganyan para sa discipline, para at makisa tayo ngayon kung iba natin matutulong maliban doon sa tayo ay madisiplina sumunod, ay pwede rin siguro i-report kung may mga ganun, but siguro kung kaya nyo na mapaalalahanan doon sa batas, paalalahanan natin para at pakiusapan natin para hindi naman tayo magmukhang doon sa pagsusuplong ng mga ganun. Pero kung kailangan at talaga mang gumagawa ng kung hindi naman maganda gawin, pero paalalahanan natin sila. Kung tayo ay concerned, paalalahanan natin yung mga nagiinuman, mga kabataan na mga sisipag kung anong ginagawa sa kalsada o nakaubad, paalalahanan natin, bawal yan, baka mahuli ka, mga ganon. Instead na kailangan talaga i-report at talaga namang kung talaga sila nakakapinag-issue dun sa kalsada, report natin kung ganon. Pero kung kaya natin sila mapaalalahanan na papagbawalan, gawin natin. Iba kasi delikado kapag ganon. Kapag di mo kaya, wag mo nang lapitan, baka kasi kung nagiinuman, saksakin ka pa o masagang ka ng bote, di ba? So, kaya siguro kung mahinahon, gawin natin. Ano ba, lalo na kung kung babae, baka basusin naman, di ba? So kung maaari, kung magagawa natin, paalalahanan natin yun. Or else, kung halimbawa sila yung masasaway ng barangay, so yun siguro, pero kasi tingin nyo, kakaiba din yata yung barangay para hulihin sila, di ba? Aside from police, ang huli para tigitan sila, siguro barangay ganun din. Kaya siguro pinakamainam ay ang pakikisa natin, sundin natin para hindi na tayo ma-report. Kung sasawayin naman, baka naman gawin yung panang masama kung kayo yung mga manginginom sa kalsada. Sana madisiplin na ng kapwa-tao natin na kayo ay hindi ganon. Huwag nyo nang pag nyo nang gawin pa na kayo ay umabot sa ganong punto na mahuli, makakarpyo kayo sa kalsada, mga ganon, di ba? At sa isang banda naman, in vice versa, yung ating mga kapulisan naman, huwag abuso naman. Kasi may yung mga pagdating sa Metro ng Manila, all style yan sinasamantala rin ng ibang pulis sa Maynila yung curfew, yung pag nagbabagaan siya. Ako, mahirap yun kapag nagbabagaan siya. Halimbawa, galing ka ng beer house, galing ka ng trabaho, or halimbawa kung ganon, syempre dapat hindi mo pag galing dun, dapat sasaraduhan mo yung mga ganon kapag hindi mo, kasi kapag galing ka pwedeng, syempre paglabas mo rin anong oras na yun, mayayari ka bagansya, yun ang problema, di ba? So yun, kaya siguro dapat titingnan mabuti kung yung mga ganong klase ng nasa kalsada kapag ganun yung situation, di ba? So yun, yung iba kasi nanambadala sa ganyan bagansya, yung mga kapulisan na ibang mga abusado. Pero meron naman talaga dapat na mahuli kasi nga yung pagalaga baka maaaring magnanakaw, hold up, pero pag-alagala doon. Usually marami kasing mga rin sa Maynila, di ba? Maraming night outs doon. Yun, makikita mo ng libana doon, napakayo ng bagansya mo, di ba? So, ampere naman yun, di ba? Galing doon sa di ba? Nagpaikot ekonomiya yun, Tapos ngayon, nahulihin mo, di ba? Siyempre, uwi ka madaling araw kasi yun ang problema. So, diretso ka sa bagansya. Sa percento na, di ba? So, yun, may consideration dapat yung gano'n. So, yung iba naman, hindi ka na uminom sa kalsada, doon ka na mabagansya ka pa, di ba? So, dapat iwasan din ng mga pulis yung aabuso ka dyan sa pamamalakad na panuntunan na yan, mga ordinances na yan, di ba? So, yan. So, at iba din mga bagay na, ano ba, hulihin mo, pataniman mo ng mga kung ano-ano, huwag naman ganun. Maging patas yung ating PNP doon sa kanilang paghuli ng mga violation at hindi
aabuso. Huwag naman mga abuso, lalo na yung ganon, yung mga nagtatanim, yung hold up na sinasabi. So, huwag naman hold, diba? Hold up, kundi tuwira na tama yung dapat na huli, diba? So, walang hold up dapat. So, yun. At, maaaring i-report ang ganitong mga paglabag upang mawarningan o magdisiplina kung talamak na subali sa isang banda. Sa ibang banda, kung maaaring mawarningan, mapagsabihan ninyo, mapaalalahan na gawin, subalit kung maglalagay kayo sa peligro ay iwasan. So sa pinaigting na kampanya ng pulis at yan, DLG sa mga cities ay naway maging matagumpay ang inyong protektang ito sa kaayusan at kabutihan ng bansa niya. Muli, naway ang katarungan at kabutihan mula sa kapairan legal at pamalaan ng mabuti ay gabayan ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo na maglingkod ng mabuti. Yan, sana magabayan ng Panginoon Diyos ng paglilingkod nila ng mabuti ng ating pamalaan at maiwasan niyo yung inyong pang-aabuso. Sana palagi niyo maalala ang Panginoon Diyos sa inyong paglilingkod para maiwasan niyo yung mga pang-aabuso. At mga gaya natin na nagpapaalala from the pagpapalaganap ng mabuting balita, karapatang pantao, na kayo ay naiwasan nyo na labagin yung karapatan o mabuso. Yan. Kayo na mismo yung violate ng batas. Ika nga, maging transparent tayo and accountable in implementing the rules, implementing the law. Yan. Kung kayo nakalamang patawad, papatawarin, warning nga, ika nga. Yan. Hindi yung sa discretion nyo, patawad kayo, mag-warning kayo, hindi yung abusuin nyo. So ngayon, maligayang araw din ang agitingan sa lahat ng ating saluduhan at pasalamatan ng mga bayani ng bayan mula panahon ng hapon. Yun, nakaraang Friday yun. Araw ng mga kagitingan ng nakaraang Friday. So tayo ay nakikisa doon at maligayang araw ng kagitingan sa ating lahat. So yan, ating pasalamatan yung ating mga ninunong mga naging magiting ng panahon ng hapon. Siyempre, ang buong bansa na tumulong din sa ating mga kumalaban sa hapon. So muli ay maliwanagan ang ating Banal na Santa Maria, ang sangkatauhan, ang bansang Pilipinas, ang mula pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahalaan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng justisya, iwasan yung pang-abuso, katiwalian, yan. At yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bagkos ay suportahan yung mabuting pamamahala, ang mabuting pulisya, pagpapairal ng karapatan ng tao, patas ng justisya, at sa gayon mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. Muli ay sana ay nakapagsabaw naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa lingkod. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.